Nasa kamay na ng DSWD ang nag-viral na babaeng biglang lumabas sa drainage ng isang kalsada sa Makati City. Pero ang iba pang street dweller na tulad niya, hinahanap pa ng ahensya para mabigyan ng ayuda. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. Sinong mag-aakala na sa second richest city in the Philippines may mga taong naninirahan sa ilalim ng culvert? Matapos mag-viral ang tinaguriang Sadako ng Makati City, na bigla ang lumitaw sa isang drainage sa Rufino Street, tinunto ng DSWD ang iba pang street dwellers na napabilita ang naninirahan sa ngayoy viral na rin na culvert malapit sa Makati Medical Center. Ngayong umaga, kasama ng mga social worker natin sa likod ko, sasamahan kami ni Rose doon sa mas malaking drainage system na kung saan may mga nakatira sa loob at tutulungan niya kaming kumbinsihin ang ating mga mamamayan na nakatira doon sa drainage system na sumama sa DSWD. Pero mukhang natunugan ng mga residente ang pagdating ng ahensya, kaya't wala na silang inabutan sa culvert. Hindi na raw bago ang tumakbo mula sa mga otoridad na naninita sa mga informal settler. Ayon kay Rose, na hindi niya tunay na pangalan, kung wala sa culvert na kung tawagin nila ay Botanical Garden, nasa Skyway ang mga dweller. Sa 7 tao na inabutan ng DSWD, 3 lang ang sumama sa pag-abot center nila sa Pasay. Ang pag-abot program ay ang flagship project ng DSWD para sa mga FISS o Families and Individuals in Street Situations. Dating Pogo Hub ang pinagtatayuan ng temporary shelter nila at dito pwedeng mamalagi ng hindi hihigit sa 1 buwan ang mga individual na nasa relocation process na. Ang mga individual na nasa pag-abot system maaaring makatanggap ng maximum of 80,000 pesos bilang puhunan para makapagtayo ng small to medium enterprises. Katuwang din ng DSWD ang TESDA at DOLE para maisailalim sa skills training ang mga ito. Ayon kay Gatchalian, sa 10,000 individual na nilapitan ng ahensya sa iba't ibang parte ng lansangan simula nang ilunsad ang programa, kalahati lang nito ang tumanggap ng tulong. Actually, marami sa reason nila is ayaw lang nila maantala yung kinagisnan nilang buhay. Kasi para sa kanila, uncertainty kung sumama sa amin, ano ba meron? Ano ba mangyayari sa kanila? Kaya kailangan namin ng mga patunay katulad ni Rose na maaring mag-communicate sa kanila na mas maganda naman itong ino-offer ng gobyerno kesa yung kinagisnan nilang hanap buhay. As of 2020, nasa 12,600 homeless people ang tala ng Census of Population and Housing at 57,280 naman ang nasa relocation areas. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang National Housing Authority dahil ayon sa mga nakapag-share ng viral post, bukod sa kahirapan, housing crisis ang isa sa mga isyong lumabas sa litrato ni Rose. Tireless persuasion umano ang araw-araw na taktika ng DSWD dahil hindi naman sapilitan ang pagsama sa kanila. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ang kustodiya ng ahensya ang live-in partner ni Rose na kasabay nitong nag-aabang ng employment assistance mula sa DOLE at TESDA. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.